Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Isang dalagang gustong ipakasal ng lolo sa isang malayong kamag-anak para di mawala ang linya ng angkan nila. Umupa ng isang estranghero para magpanggap na asawa niya. Paano kung ang magiging kapalit ay ang kalahati ng mamanahin niya? Atin pong tunghayan ng isa pang maikling kwentong pinamagatang Sugal na Pag-ibig. Maari kong pakasalan si Penny, apo. She was horrified. You can't marry her. Penny was 34. She wasn't beautiful but she wasn't bad looking either. Maputi at palaayos at sa kabila ng suot na puting uniforme ay hindi makakaila ang magandang hubog ng katawan. Bagamat hindi niya gusto ang nurse sa una pa lang na ipakilala siya ni nandun, dito ay sinikap niyang maging sibil dito. Bakit iha, sa loob ng 3 taong mahigit ay siya ang tanging kasama ko rito at matyagang nag-aalaga sa akin at hindi masamang tumanaw ng utang na loob. Natitiyak kung tatanggapin niya ang proposal ko sa sandaling ialok ko sa kanya iyon. Tinitigan niya ang abuelo. Nasa mukha nito na hindi ito nagbibiro. Desperado itong huwag matapos dito ang angkan. At bilang asawa ay magagawa kong iwan sa kanya ang bilya at ang kalahati ng farm. Gagawin mo iyon? Bakit hindi? Walang mahagip na sasabihin si Alexa. Tahimik na lumabas ng silid ng abuelo. Subalit ang usapang iyon ang naging dahilan upang lihim niyang pagmasdan si Penny. Kung nung mga nakaraang araw ay pansindili niya ang nurse, ngayon ay palihim niyang pinag-aaralan ang kilos nito. Hindi niya maiwasang hindi mag-isip na maaaring may interes ito sa lolo niya. Though efficient, may kahalong lambing ang babae kung magselbisa doon at ngayong lang niya natitigan ng husto ang uniforme nito. She thought it was one size smaller. Parang mahirap isiping magiging lola niya ito. Taglay ang suliraning iyon ay umuwi sa Puerto Galera si Alexa. May sinabi ho ba kayo? Tanong niya kay Tita Cory nang mauliningan niya ang tinig nito. Ang sabi ko ay kung gusto mo pa ng kape, wika nito. Hawak sa kamay ang takore. Wala sa loob siyang tumango at sinalina na matandang babae ng kape ang tasa niya. Hindi ako makapapayag na mauwi kay Penny ang bilya, Tita Cory, he said. Pero lalong hindi ako pakakasal sa Julie na iyon. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan nito. Mabigat ang suliraning nakaharap sa iyo, Alexa. Marami akong alam na nagpakasal na magkamag-anak upang huwag lang mapunta sa iba ang mga kayamanan at umaasa akong magiging matalino ka sa pagpapasya. Tumalikod ito at binalik sa kalan ang takore. Pagkatapos ay naglatag ng pinggan sa mesang malapit sa counter. Itinulak niya ang pinggan sa gitna ng mesang kawayan. Paano nga kung si Penny ang magiging senyora ng bilya? Matatanggap ba niya iyon? Habang minumuni-muni niya ang bagay na iyon ay nagsisikip ang kanyang dibdib. She had nothing personal against Penny, pero hindi naman tamang dito mapunta ang bilya. Malibang magkaanak nga ang abuelo rito sa sandaling pinakasalan ito. That would make Penny a child de vera. Kung magkakaanak, ang kabilang bahagi ng isip niya. Sa edad at kalagayan ng lolo niya, duda siya roon. Ni hindi nga nito nagawang sundan ang mama niya, gayong dalagitan na ito nang mamatay ang lola niya. Kaya marahil nagkaubusan ang lahi nito ay dahil hindi talaga productive ang mga de vera. Kaya naman hindi maiwasang hindi pumasok sa isipang niyang ginagamit lang si Penny ng abuelo laban sa kanya. Ang pag-iisip niya ay naputol nang mula sa restaurant ay nakita niyang may taong pumasok. Kumunot ang noo niya habang pinagmamasdan ang paglakad nito patungo sa counter. Ang lalaki sa lancha at hindi nito napuna na nasa gilid lamang siya dahil tuloy-tuloy ito. Magandang umaga po, sabi nito. Ikaw pala iho. Magandang umaga naman, excited na bati ni Tita Cory. Humagod ang tingin nito sa kabuuan ng lalaki. Galing ka na ba sa dagat niyan? Akala ko'y tulog ka pa.
Inaayos ko ho ang lansya, mukhang hindi ko pa rin mapaandar. Baka pumunta na lang ako sa bayan at tingnan kung may mabibili akong pyesa. Baka hinahanap na ito ng may-ari. Maupo ka at ihahanda ko ang almusal mo, iho. Teka, at kukunin ko ang kape. Agad itong nagbalik sa kalan at kinuha ang takore. She smiled dearly. Walang pinagbago ang tita Cory niya. Basta customer ay nagkukumahog ito sa pagsisilbi. Naniniwala itong dapat pakitunguhang mainam ang mga guests upang hindi mag-atubiling bumalik sa susunod na pagkakataon. Lalo at mahigpit ang kompetensya at ang resort nila ay nasa dulo na. Mamaya na ho ako kakain, kape na lang ho, dadalhin ko sa cottage, pahabol nito. Dahil nasa likuran siya ng lalaki ay malaya niyang napagmasdan ang katawan nito. Tulad kanina ay nakuhubad pa rin ito. Nakikita niya ang pinumputing buhanging nakapangalat sa likod nito. He had well-trimmed body, para iyong mga trabahador sa pier. Subalit hindi eksagerado ang muscle sa katawan at mga braso. He was also tall, a couple of inch near 6 feet. Kulay pulot ang balat na marahil ay bantad sa araw. Narinig niyang sinabi nitong hinihintay na ng may-ari ang lansya. Isa marahil itong mekaniko at inaayos ang lansya. But then he had a cultured voice, mukhang edukado. Naramdaman marahil nang lumingon ito sa dako niya. Nagsalubong ang mga kilay nito nang matitigan siya. Ikaw, she rolled her eyes heavenlywards. Kasabay ng pag-irap ay dinampot niya ang tasa ng kape at dinala iyon sa bibig. Magkakilala ba kayo ng aking pamangkin, iho? Komento ni Tita Cory nang mapunang nakalingon sa lalaki. Inilapag nito sa mesa ang mug ng kanyang umuusok na kape. Nagkita ho kami kaninang umaga sa baybayin, pero hindi kami nagkaroon ng pagkakataong ipakilala ang isa't isa. Wika nito sa sandaling nilingon si Tita Cory, pero muli ring binalik sa kanya ang tingin. Siya si Alexa, ang may-ari nitong resort at kasalukuyang nagbabakasyon dito. Alexa, si Nico. Hindi siya sumagot. Palihim na umirap. Ang bastos na lalaki ay ang kaisa-isang guest ng resort. Kinuha nito ang mug ng kape na inabot niya sa Tita Cory at lumakad patungo sa mesa niya. Okay lang kung maupo ako rito. Gusto niyang tarayan, pero nariyan ang Tita Cory niya. Customer is always right. Iyon ang panuntunan nito. Ang sabi mo'y dadalhin mo sa cottage ang kape mo. Wika niya sa tinig na kasing lamig ng pang-umagang hangin sa dagat. Hinila ng lalaki ang bangko at naupo roon. Inilapag ang mug sa mesa. Gusto kong humingi ng paumanhin. Hindi ko inaasahang may tao sa playa sa oras na iyon. Ang sinabi ni Mang Carling ay walang guest sa resort na ito kapag off-season, kaya pinili kong sa baybaying ito hilahin ang lansya. At pagkatapos ay bigla kang lumitaw doon na nakapantulog. Hindi naman siguro kaila sa iyo ang reputasyon ng... Hindi nito itinuloy ang sinabi at nagkibit ng mga balikat. She swallowed an imaginary lamp. The man wasn't Brad Pitt handsome, but she noticed that he had his own brand of attraction. Ang ngiting namumutawi sa mga labi nito ay higit na mapanganib kaysa sa paborito niyang Hollywood actor. Ang uri ng ngiting sapat upang makalimutan niya ang sinabi nito sa kanya sa aplaya. Iyon din ang dahilan ko kung bakit nasa aplaya ako na nakapantulog lang. Hindi ko iniisip na may ibang tao. Ibinalik niya ang pansin sa kape niya. Dinala niya iyon sa bibig at uminom. Malamig na iyon. Her eyes went back to the man who took sip from his own coffee mug. She studies his face. May ilang hibla ng basang buhok at bumabagsak sa noo nito at may bahid ng grasa ang bahagi ng mukha nito. Nangingitim ang mukha sa magdamag na pagtubo ng balbas. Yet he didn't look untidy. Her face focused in his broad chest. May pinong balahibo na kung hindi marahil ito ganun kalapit ay hindi niya mapupuna. Huwag mong intindihin ang buhangin sa katawan ko. Maliligo ako pagkatapos kong magkape. Mula sa dibdib nito ay marahas ang pag-angat ng tingin niya sa mukha nito. Gusto niyang mapahiya pero palakaibigan ang ngiting na mutawi sa mga labi nito. She has a good judge of character. Iyon ang alam niyang isa sa mga katangian niya. Sa kabila ng sinabi nito kanina sa dagat na inihingi na naman ng paumanhin nito.
This man looked pleasant enough. Besides, he wasn't a snob. Kaninong lansya iyang ayaw umandar? Tanong niya. Sa isang kaibigan, bagong binili niya at sinubukan kong gamitin sa dagat kahapon. Pumalya sa gitna ng laot. Mabuti na lang at nadaanan ako ng bangkang pangisdaan ni Mang Carling. Hinila namin dito. Tumango siya. Magtatagal ka ba rito? Depende. Maya-maya ay maghahanap ako ng pyesa sa bayan. Kung meron at napaandar ko ay babalik na ako. Pero duda akong may mabibili ako rito sa Puerto Galera. Malamang ay sa Batangas pa. Magpapautos ako. Inubos nito ang laman ng mug at pagkatapos ay tumayo na. Mauna na ako sayo. Muli siyang tumango. Sinundan ng tingin ang lalaki, admiring his back. Nasa malapit na ito sa pinto ng tawagin ni Tia Cory. Maalala ko nga pala, Nico, pahabol nitong sabi. Ano ang buong pangalan mo at nang mailista ko sa record book namin? Hindi ko na itanong yun kagabi. Nico de Vera ho, Manang Cory, wika nito. Kung nabigla man si Tita Cory ay hindi nito na ipahalata. Si Alexa na kung hindi natakpan ang bibig ay malamang na napasinghap ng malakas. Nagpatuloy na ito sa paglabas. Ang magtiya ay nagkatinginan. Isa siyang de Vera, Tita Cory. Halos walang tinig na maglandas sa bibig niya. Nabigla rin ako, Alexa. Pero ano naman ngayon kung kaaplido ng lolo mo ang ating guest? Hindi siya sumagot. Pagkuway tumayo at lumabas ng restaurant upang habulin si Nico. Nakapasok na ito sa cottage nito. She acted on impulse and ran toward the direction of cottage. Kasulukuyang hinuhubad ni Nico ang basang pantalon upang pumasok sa shower room nang marinig ang mahinang katok. Napatitig siya sa pinto. Unti-unting bumukas iyon. Sumungaw ang magandang mukha ni Alexa. A hesitant smile on her lovely face. He stopped unzipping his jeans but didn't bother to zip it back. May nakalimutan ba ako? Sabi niya. He saw her swallowed in difficulty. Ang mga mata nito ay mahigpit na nakatuon sa mukha niya. Na tila ba kapag ibinaba nito iyon ay makakagawa ito ng isang malaking kasalanan. Bago ka mag-check out, maaari ba tayong mag-usap? Muling tumaas ang mga kilay niya. Hindi na bago ang mga babaeng nagpapakita ng motibo sa kanya. Pero hindi niya iyon aasahan mula kay Alexa. Lalo at nalaman niyang mali ang una niyang palagay rito. He was curious though. Ano ang ipakipag-usap nito? Hindi niya gustong isiping tama ang unang hinala rito. He will be very much disappointed. At bahagya siyang namanghang malamang kasama ng kuryosidad niya ay parang gusto niyang magalit. Kaninang makita niya ito sa dagat ay totoong nabigla siya. Mula sa katahimikan ng paligid ay basta na lang itong lumitaw sa dalampasigan. She was young, beautiful, disente. Ang kilos, galaw ng mukha ay naghahayag ng kalidad. Hindi niya gustong paniwala ang isa si Alexa sa mga babaeng. He silently shook his head. Tungkol saan ang ipakikipag-usap mo sa akin? Malalaman mo kung papayag kang mag-usap tayo. Isang mahabang paghinga ang pinakawalan niya. A muscle flex in his jaw. Nangihinayang siya. Alexa, he said patiently. Isa kang magandang babae. Walang lalaking tatanggi sa'yo pero hindi ako interesado. A horrified gaps out of her throat. Pinamulahan ng mukha. It isn't it what you think, he said angrily. Lahat ba ng babaeng gustong makipag-usap sa iyo'y pinag-iisipan mo ng masama? Sandali lang, pigil niya sa akmang pagtalikod nito. Okay, I'm sorry sa ikalawang pagkakataon. The sincerity in his voice stopped her from track. Lumingon sa kanya si Alexa. Okay, niyuko niya ang relo sa braso. Ano ang pag-uusapan natin? Umiling si Alexa. Alam kong nagmamadali ka ngayon. Kapag natapos mo nang gawing ang lansya, bago ka umalis saka tayo mag-usap. There was an urgency in her voice and he was intrigued. Okay.